Hi, I am Rika Jane M. Lozano from BS Cream 3B, and I'm here to compare the similarities and differences of RA 9344 and Juvenile Delinquency and Prevention Act from United States of America. The RA 9344, or the Juvenile Justice and Welfare Act of the Philippines, and the Juvenile Delinquency and Prevention Act of the United States share some common goals, but they also have significant differences in terms of their specific provisions, legal framework, and the way juvenile offenders are treated. First, punta muna tayo sa similarities nila. So, focus on juvenile offenders. Both laws focus on minors na nagkakaroon ng problema sa batas. Layunin nila na protektahan ang mga bata at matulungan sila para hindi na magpatuloy sa masamang gawain. Through rehabilitation and education, hindi lang basta parusa. Punta naman tayo sa rehabilitation over punishment. Pareho silang naniniwala na dapat bigyan ng pagkakataon ang mga batang may kasalanan na magbago. Mas binibigyan ng pansin ang rehabilitation at reintegration kaysa sa pagbibigay ng parusa. Next naman, punta naman tayo sa diversion programs. Both laws promote diversion programs. Ibig sabihin, binibigyan ng mga alternatibong solusyon sa mga minor na krimen. Halimbawa, counseling or community service instead of being put through a formal court process. So, ayan, nalaman niyo na kung ano yung mga similarities nila. Punta naman tayo sa differences. First, sa age of criminal responsibility. RA 9344. Ang age of criminal responsibility ay 15 years old, pero pinalitan ito ng amendment noong 2019 at ginawa itong 12 years old. Ibig sabihin, mga batang 12 pataas ay pwedeng managot sa batas. Depende sa sitwasyon. While sa Juvenile Delinquency and Prevention Act, wala silang fixed na age of criminal responsibility kasi depende ito sa estado. Pero usually, ang minimum age for criminal responsibility ay 6 to 12 years old. Focus nila ay rehabilitation, lalo na sa mga batang mas bata. Next naman, differences nila sa approach to juvenile justice. Sa RA 9344, may sariling sistema ang Pilipinas para sa juvenile justice, kung saan mayroong Juvenile Justice and Welfare Council na tumututok sa mga programa para sa mga bata. May mga facilities and rehabilitation services para sa mga kabataan. Sa Juvenile Delinquency and Prevention Act naman, ay isang federal law na nagbibigay ng pondo sa mga estado para mag-set up ng sariling juvenile justice programs. May guidelines sila para sa diversion, prevention, at rehabilitation ng mga kabataan. Sa treatment of children in conflict with the law naman, sa RA 9344, ang mga batang may kasalanan ay ilalagay sa mga rehabilitation centers at hindi sa jail. May mga programa na tinutok sa restorative justice, counseling, skills development, at edukasyon. Sa Juvenile Delinquency and Prevention Act, ang focus din ay iwasan ang pagkakakulong ng mga bata, kaya may mga diversion programs at community-based approaches. Pero kung matindi ang kaso, pwedeng i-transfer ang mga kabataan sa adult court. Depende sa krimen at edad nila. Based naman sa cultural and social context, sa RA 9344 ay nakabatay sa mga lokal na issues tulad ng kahirapan, broken families at lack of access in education. Kaya, ang mga social causes ng juvenile delinquency ay binibigyang pansin, hindi lang ang behavior ng bata. While sa Juvenile Delinquency and Prevention Act ay umaakma sa mga issues tulad ng gang violence, substance abuse, at racial disparities. Mahalaga sa kanila ang access to equal opportunities and support para maiwasan ang juvenile delinquency. So ayun, natakil na natin ang similarities at differences. Pareho ang layunin ng dalawang batas
na tulungan ang mga kabataan na masolusyonan ang kanilang mga problema sa batas at maiwasan ang pagkakaroon ng criminal record. Pero magkaibang approach sila. Ang RA 9344 ay mas nakafocus sa rehabilitation sa pamamagitan ng mga specific programs sa Pilipinas, habang ang Juvenile Delinquency and Prevention Act ay nagbibigay ng guidelines at pondo sa estado para gumawa ng sariling juvenile justice system. Yun lamang, sana madami kayong natutunan. Salamat!